Hello ulit mga kanot, this is your Kuya Notnot. Continuation nga ito ng part 3 natin. Naalala nyo pa ba yung power ng manifestation? Yung nanalo ako ng aircon. At ano naman ang manifestation? Ito yung isang abilidad ng kaisipan na kung saan ang imposibleng bagay ay mapapasayo o maa-attract mo. Kaya ano pang inaantay mo? I-manifest mo na yung crush mo. Nangyari siya last December, kasabay ng Christmas party namin. Nung panahon na yon, sobrang nagdadarong isip talaga akong pumunta kasi wala akong extra. Guess what? Ito nakakatawa. Kasi Red Fire and Ice ang theme nila. Pero binili ko sa monumento sa may ukay-ukay. Dilaw o diba bongga? Buti na lang meron tayong to the rescue na partner. So ayan, naitawid natin. So pinahiram ako from head to toe ng outfit. At napanindigan naman natin. Actually, pumasok tayo sa top 3 para sa best attire for the night. Pero inalat dahil paramihan ng palakpakan ang labanan. Pero okay lang, wala namang corona. Eme. Nga pala, si May Merit ang nanalo this year. Grabe, diba? Yan din yung suot niya last year. Kabog ka talaga, Maymay. At nag-uwi nga siya ng fruit salad package. Nga pala guys, ito yung outfit ko nung nakaraang Pasko. Akalain mo, 20 pesos ni Nesh, naging 5,000? Ito nga yung aircon na sinasabi ko sa inyo guys. Nga pala, binenta ko yan sa kaibigan ng partner ko. Sa halagang 20 mil na dapat sana 28 mil. O diba, nakatipid ka na, malamegan yarn pa ang bahay mo. Nga pala guys, sa power ng manifestation, nanalo na ako ng rice cooker, bigas, speaker, at kahit iPhone. Ikaw ba kanot, na-try mo na ba ang power ng manifestation? At sa araw nga na ito, ipambibili natin ng TV, yun ang pagbentahan ng aircon. Pero bago kami pumunta sa bilihan ng TV, bumili pala muna kami ng helmet dahil nahuli kami sa bayan na wala akong helmet. At kung mapapansin nyo guys, nga pala malapit kami sa spring, yung paggawaan ng mantika at mga sabon. Ito nga at nandito na tayo sa bilihan ng mga helmet. At ayan, nagsusukat na nga siya ng kulay pink dahil gusto niyang gawing pink ang kanyang motor. Diba? Kabog si Inday. Pagkatapos niyan, umalis na nga kami para bumili ng TV. Nga pala, dadaanan namin yung kaibigan naming maganda. Perfume ang kanyang tinda. At nandito na nga tayo sa bilihan ng TV. At dahil si Baby Kaizen nga lang ang gagamit ng TV natin, so binili lang natin yung medyo mura para hindi masakit sa bulsa kung sakaling masira man siya. At pinarun test na nga natin kay Kuya. Alam na alam mo kuya kung ano ipapalabas ha. Ano ba yan? Diyos ko Lord sa'yo, Iron Man. O ayan nga. At nag-enjoy yung bata. Ayun nga at umalis na tayo. Dahil hindi kasya sa motor, ayun nag-tricycle na lang tayo. 80 pesos nga pala, papuntang Draga. Iniwanan na nga namin sa bahay at kami aalis na. Ayan, suot-suot na niya, helmet niya, bongga. Pupunta naman tayo sa Mega Dike ng Malabon. Ayan, papakita namin sa inyo kung gaano kaganda doon. 7 to 8 kilometers nga pala mula sa bayan ng Malabon. Siguro mga 30 minutes din yun. At dahil nga medyo hapon na, napacheck ako kung anong oras nga ba ang sunset ngayon. 6 PM pa naman pala, kaya kayang-kaya yan, hindi naman masamang panahon. At andito na nga tayo sa bandang Concepcion. Tawang-tawa ko guys kasi may kainan pala dito, mama mo. So saan tayo kakain? Mama mo. At namatay nga ang ating joke. Nga pala, pagdating mo ng hulo, ikay liliko, pakanan. At andito na nga tayo sa Mega Dike ng Malabon. Nga pala guys, yung papasok dito is rough road pa. I suggest kung pupunta kayo dito, magmotor na lang, wag nang magkaru. Sobrang siksikan kasi, muntik na malaglag si kuya, tingnan mo. Kaya naman daw, pero sobrang delikado. Ayan o. Very probinsya ang daan. O diba? Pero sobrang ganda dyan. Yung sunset na gustong gusto naming makita. O ayan, nasa yung harapan. Story time tayo guys, habang binabaybay namin yung daan. Isang beses, gusto namin pumunta sa may Tanay. Yung may viewing deck at para sunset ay mapagmasdan. Ang kaso, binagyo kami sa daan. At ayun, war lang malala. Ayun o, ang sungit niyan. Sino ka dyan? Patuloy nga kami sa pagbaybay at hanggang sa narating natin yung sementadong daan. Nag-decide nga kami na dito na lang huminto at dito na lang mag-pictorial. Kaya kung sa dulo pa, baka wala na tayong maabutan. Nga pala guys, fun fact muna tayo. Ako yung tipong tao na ayaw ko dati sa sunset dahil sa isang insidente. Pero na-appreciate ko siya nung nag-high school na ako. By the way, ang mga tao pala na katulad ko na mahilig sa sunset ay tinatawag na opacarophile. Opacare na ang ibig sabihin ay sunset or dusk sa Latin at phile naman na kung saan ibig sabihin ay love. Binaybay pa namin pero hindi na kami umabot sa pinakadulo. Sabi ko nga kanina, hindi pa talaga fully developed. Pero malay natin, sooner or later, baka mas lalong maganda pa. Nga pala, malikabok nga pala dito guys sa pasok. So sarado nyo na lang yung helmet nyo kung sakali man pupunta kayo rito. Medyo padilim na nga at nagsuggest kaming umikot at pabalik. Nga pala sarado na to ng 7 PM guys. Yung mga solar lamppost nga pala dito guys ay hindi pa umiilaw. Kaya medyo madilim nga. Malay natin, pag ako na naging mayor ng Malabon, mapailaw na natin yan. Charis! At ito na nga ang skyline ng Dampalit Malabon. Ganda no? Nga pala, ang tawag nga pala sa phenomena na yan guys
ay green flash na kung saan nag-aagaw ang gabi at ang araw. Grabe talaga mag-surprise si Mother Nature. At ito nga ang mga pictures na nakuha natin sa pagpipictorial. Ang ganda, di ba? Pagka uwi namin, dumiretso na kami dito sa may Sunrise Stretch. Hindi ito sponsored pero isa to sa mga gem ng Malabon. Grabe kasi ang sarap ng pagkain dito guys. Ang amats ko dito ay yung siomai, yung sisig at yung chicken nila. Yun nga lang kasi bawal ako sa malansa kaya hindi ako umorder. Papakita ko nga pala sa inyo ang iba pa nilang menu. Pause nyo na lang para makita nyo ng gusto. At umuwi na kami dahil sobrang antok na talaga. Pagdating sa bahay, ang TV ay nakabit na. Ayun nga, The Marvels pa nga talaga ang amats nila. Sa sobrang antok, hindi ko na talaga kinaya. Ako'y pumasok sa kwarto at matutulog na. Unya-unya, maura to. Bye!